Isang apartment at SUV ang nasunog sa Ormoc City dahil sa nag-overheat umanong refrigerator. Inararo naman ng isang bus ang 6 na sasakyan at isang waiting shed sa Malvar, Batangas. Yan at iba pang mainit na balitang probinsya atin ni Sherry Ann Torres. Nakabulagta at wala ng buhay ang motorcycle rider na ito matapos maararo ng isang bus sa Malvar, Batangas nitong Biyernes. Nagkalat din ang mga piraso ng kahoy at yero mula sa dinaanan nitong waiting shed. Damay pati 2 motorsiklo, 2 van at isang school service. 6 na iba pa ang nasugatan sa insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong nawala ng preno ang bus. Tumakas ang bus driver pero nahuli rin kinalaunan sa kanyang bahay sa bayan na Ibaan. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Hindi ko lang kumano sa kanila sa kanila. Opo. Nangako naman na may-ari ng bus na sasagutin ang pagpapagamot at pagpapalibing ng mga biktima. Dahil gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang sunog sa apartment na ito sa Ormoc City. Kasamang nilamon ng apoy ang isang SUV. Sa inisyal na investigasyon, nagmula ang sunog sa nag-overheat na refrigerator na naiwan umanong nakasaksak ng tenant na mahigit 1 buwang nagbakasyon. Tinatayang aabot sa 1.2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa Dumaguete City naman, isang bomba ang natagpuan sa isang dump site. Nakaputos sa plastics and then ano pa siya sa itom na cellophane. Agad na na-detonate ang bomba. Inaalam pa kung kanino ito nanggaling at ang kanyang motibo. Arestado naman sa Zamboanga City ang mag-asawang senior citizen na nahulihan ng mahigit 130 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga raw ng mahigit 40,000 piso. Umamin sa krimen ng mag-asawa na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Napaluhod at nagmamakaawa naman ang suspect na ito sa Pagadian City matapos mahuling gumagamit ng nakaw na SIM card para makapanloko. Ang SIM card, pag-aari ng isang babaeng may negosyong pautang at ginagamit daw ito ng suspect para singilin ang mga pinautang niya. Nabisto ng biktima ang modus ng suspect nang sabihin na isa niyang customer na nakapagbayad na raw siya. Pero ang numerong nakatext ay mula sa SIM card na 2 buwan na raw na naiwala ng biktima. Umamin sa krimen ng suspect. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Sherry Ann Torres, GMA News.